Hanggang December 31 na lang ng taong ito ang PUV consolidation at wala ng plano ang gobyerno na ito ay palawigin pa. Ano naman kaya ang reaksyon ng ating mga tsuper at operator? Alamin natin sa report ni Joshua Garcia. Live, Joshua. Rise and Shine Pilipinas, Rise and Shine Dayan, halos si isa ang reaksyon ng mga tsuper ng jeep, maging ng mga pasahero nito, tingil sa deadline para sa konsolidasyon para sa jeepney modernization program. Ang ma-extend ito sa mga susunod pang taon. Dayan, hindi maiwasang madismaya ng mga driver nang marinig ang balita na wala na ngang extension para sa consolidation ng kanilang mga prangkisa. Anila, paano naman daw ang karamihan sa kanila na ang pamamasada lang ang pinagkukunan ng pantusto sa kanilang mga pamilya? Malaking epekto namin yan, mga driver. Wala na kami hanap buhay. Wala na kami trabaho, wala na pagpakitaan. Bakit naman ganun ginagawa nila? Wala pa naman ipapalit na modernong jeep. Paano na ngayon yan? Pag sa January, saan naman kami saan naman kukuha ng panggastos Lalo ako, may pinag-aaral ako 2 college sa isang K-12. Habang ang ilan naman sa mga pasahero ay nais din sana na ma-extend na nasabing deadline para nila hindi maapektuhan ng karamihan sa kanila na commuter. Pero gayunpaman, sana raw ay huwag ilayo sa orihinal na disenyo ang mga jeepney na dadaan sa modernisasyon para hindi pa rin mawala ang gawang Pilipino. Extend yan kasi maraming pasahero na na nagko-commute araw-araw. Yun yung nakatatak sa Pilipino yung jeep na to Nakikilala yung Pilipinas dahil sa jeep na to Dayan, sa kabila naman ito, nanatiling matatag ang paninindigan ng gobyerno na hindi na palalawigin pa ang deadline na ibinigay para sa mga operator ng jeep. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, wala nang extension na ibibigay na lalampas sa itinakdang petsa sa ika-31 ng Disyembre ngayong taon. Sa kabila ng apela mula sa mga transport group na bigyan pa sila ng panahon para makasunod sa naturang patakaran para sa Jeepney Modernization Program. Ayon pa sa DOTR, isa sa mga magiging opsyon nila ang pagpapadala ng mga bus para sa mga pasahero, partikular sa mga lugar na maapektuhan ng kakulangan ng mga bumabiyahe na traditional jeepney sakaling hindi na nga magkasundo ang mga transport group at LTFRB. Dayan, dagdag pa ng Transportation Department ay mag-i-issue din ng LTFRB ng special permits para dun sa mga lugar o para dun sa mga jeep na inaasahan nga ng shortage o inaasahan magkakaroon ng shortage ng mga pampasahero, mga sasakyan sa mga pangunahing ruta sa Metro Manila. At yan mo na ang latest, balik sa inyo dyan, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.